Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Galit na galit ang coach ng Saudi Arabia sa game ng Gilas Pilipinas versus kupunan ng Saudi. At traveling daw ang ginawa ni Justin Brownlee sa kanyang game tying shot. Marami ang nagsasabi na nababasa ko sa comments na traveling daw ang ginawa ni Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, mga issues na to ay isa-isa na talakayin natin sa video na to. Tignan natin mga ropa kung nagalit nga ba talaga ang coach ng kupunan ng Saudi Arabia sa kupunan ng Gilas Pilipinas. At the same time mga ropa, heto marami talaga nagko-comment nito na traveling daw si Justin Brownlee sa kanyang game tying shot. Ito ang game analysis at breakdown. Galit daw ang coach ng kupunan ng Saudi Arabia. Traveling daw si Justin Brownlee. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito tayo magsimula sa unang parte ng laro mga ropa. Dito sa session na to ng kupunan ng Gilas Pilipinas, good triangle offense ang ginawa nila dito. Ito talaga ang sistema ni Coach Tim Cone mga ropa. Itong play na to na kung saan tumakbo dito si Dwight Ramos mga ropa. Bounce pass dito ni JP32. Tendency outcome yan mga ropa. Iwan na iwan yung primary defender dito ni Dwight Ramos. Nakakuha siya ng easy layup dito. Walang close out ang kupunan ng Saudi Arabia. Basket is good para kay Dwight Ramos. At heto pa mga ropa, JP32 ang may hawak ng bola dito. Sinetan siya ng screen dito ni Scottie Thompson dito sa may ibabaw mga ropa. At kitang-kita natin dito, nakuha ni Scottie Thompson yung primary defender dito ni Justin Brownlee. Samantala mga ropa, yung sentro ng Saudi Arabia. Si Alsu Wailem may nakadrop defense lamang dito kaya ang tendency outcome yan. Open na open si JP32 dito sa may top of the key 3-pointer. Pasok ang tirada dyan ni Justin Brownlee mga ropa. Basket is good. Ngayon mga ropa, dito sa unang parte ng laro talagang lumalamang ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Kaya ang emosyon ng coach ng Saudi Arabia at the same time kasi do or die game din. Lumalabas talaga ang emosyon ng coach ng Saudi Arabia mga ropa. Mamaya makikita natin yan. At ang Kingdom of Saudi Arabia mga ropa ay pumunta sa kanilang sentro na napakalupit na si Alsu Wailem mga ropa. Pero good read sa depensa ang ginawa dito ng kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa, lalo na si Dwight Ramos na nag-double team at humelp siya doon sa may ilalim nung pinasana ng bola si Alsu Wailem. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa, natapal ni Dwight Ramos ang tirada dyan ng sentro ng kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia. At again mga ropa, Justin Brownlee may hawak ng bola dito sa may ibabaw. Gumamit siya ng screen dito mga ropa, napaswitch dito sa depensa si Alsu Wailem dito sa may ibabaw. Nalito dyan si Alsu Wailem mga ropa kung magda-drop defense ba siya o kung close out siya kay JB32. Pero mabilis na naging response dito ni Justin Brownlee. Agaran niyang pinukol ang 3-pointer mga ropa, pero sa magkakataon na to, nagmintes ang tirada dyan ni JB32. At eto mga ropa, sa possession na to ng kupunan ng Saudi Arabia, heto talaga ang weakness sa depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Yung dalawang big man natin mga ropa, si AJ Edu at si Junmar Pardo. Nagiging weakness to ni AJ Edu mga ropa pag gumamit ng screen ng kalaban dito sa may ibabaw or ano kaya sa may perimeter mga ropa. Pagsasalo siya sa switch sa depensa, katulad nga na nangyari dito mga ropa, iniwanan lang sa switch ng depensa ng Saudi Arabia ang depensa dito ni AJ Edu sa may ibabaw. Kung in terms of interior defense mga ropa, doon sa depensa sa may ilalim ng paint, malakas naman si AJ Edu. Pero pagdating dito sa may perimeter defense mga ropa, talagang kinakarni siya ng kalaban, lalo na pagka sa switching sa depensa, katulad nga ng nangyari dito. Nagmintes naman ng Saudi Arabia dito sa may transition offense sila sa may fast break mga ropa, at nagkaroon ng opportunity dyan ang kupunan ng Gilas Pilipinas para mag fast break din. Justin Brownlee nag fast break dyan mga ropa, slam dunk ang ginawa dyan ni Justin Brownlee sa may fast break. At eto agad mga ropa, nagpunta ulit ang kupunan ng Saudi Arabia sa kanilang sentro na si Alsu Wailem. Pero this time mga ropa, nakuha na ni Alsu Wailem ang dapat gawin. Noong nakita niya ang depensa ni Scottie Thompson dito sa may kanan mga ropa, pumunta si Alsu Wailem dito sa may kaliwa na kung saan open na open at walang double team ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Tong maliit na detalye na to kay Alsu Wailem mga ropa, napakalupit at napakagaling na player nito na sentro para sa kupunan ng Saudi Arabia. Itong si Alsu Wailem at si Abdurrahman ang nagpahiram sa kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa may game na to. Nagkaroon ng hustle play dito si Scottie Thompson mga ropa para sa gipin ng bola, para sa sipag at tiyaga at sa hustle determinasyon na ginagawa ni Scottie Thompson dito sa may game na to. At dahil sa hustle play na yan mga ropa, nakakuha ng 2 points si Kevin Gambao doon sa may lalim sa may paint. Basket is good. At dito mga ropa, nakascore ang kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia sa may tear-up sa may transition. At kitang-kita natin dito mga ropa, full of emotion ang coach ng kupunan ng Saudi Arabia. Talagang gigil ang dedikasyon niya dito mga ropa dahil nga do or die game to. Seryosong seryoso talaga, galit na galit ang coach ng kupunan ng Saudi Arabia dahil nga dito sa game na to mga ropa, hindi pwedeng magbiro ang kupunan ng Saudi Arabia dahil do or die game. At dito sa possession na to ng kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa, Kevin Gambao ay mahak ng bola. Kung kanina mga ropa binanggit natin na si Alsu Wailem ay nakadrop defense, nakasong defense doon sa may ilalim. Again mga ropa, dito sa may switching sa may ibabaw mga ropa, yun din ang weakness ni Alsu Wailem, ang kanyang depensa. Nalito na naman si Alsu Wailem dito sa may ibabaw mga ropa, kaya harap-harapan lang. Tiniraan agad siya dito ni Kevin Gambao sa may right wing 3-pointer. Pumasok ang 3-pointer dito ni Kevin Gambao, basket is good. At dito mga ropa, babawi sana ang kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia. Inatake naman nila dito ang switching sa depensa dito ni AJ Edu. Binanggit ko
na yan kanina mga ropa na laging nakadrop defense si AJ Edu sa may depensa, sa may 3-point area or kaya sa may perimeter pagdating ng switching. Ganun nga nangyari dito mga ropa. Pero hindi naman ay pasok ng Saudi Arabia ang tirada dyan sa may 3-point area. Ngayon mga ropa, again nagkalituhan na naman yung dalawang defenders dito ng kupunan ng Saudi Arabia dito sa may ibabaw sa pagbantay nila sa may 3-point area. Kaya again mga ropa, open na naman si Kevin Gambao dyan sa may 3-point area. Pero this time mga ropa, nagmintes ang tirada dyan ni KQ. At sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha ng good steal si Kevin Gambao. At dyan sa good steal na yan mga ropa, dinere-diretso na ni Kevin Gambao ang pass break na to. Nakapagpundar ng easy 2 points dyan si KQ. Basket is good. At again mga ropa, pinuntirya ulit ng kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia ang depensa dito ni AJ Edu. Again mga ropa, drop defense na naman dyan si AJ Edu sa may switching. Kaya nangyari dito mga ropa, enough space, enough separation ang mayroon dito ang Saudi Arabia sa may mid-range perimeter jumper. Yun nga lang mga ropa, hindi talaga nag-convert pa ng kupunan ng Saudi Arabia ang kanilang mga tira sa pagkakataon na to. Pero still mga ropa, kitang-kita natin yung pagkukulang sa depensa dito ni AJ Edu na lagi siyang inaatake sa opensa ng kupunan ng Saudi Arabia. Talagang hindi lang nako-convert ng kupunan ng Saudi ang opensa nila against kay AJ Edu. At dahil sa mintes sa tirada na yun ng Saudi Arabia mga ropa, nagkaroon ng opportunity ang kupunan ng Gilas Pilipinas para sa transition offense, transition 3-pointer dito ni Dwight Ramos. Hindi pa fully established dito ang transition defense sa kupunan ng Saudi Arabia. Open na open si Dwight Ramos sa may left side corner 3-pointer. Pumasok yan mga ropa, baskets good para kay Dwight Ramos. Kung sa pagkakataon na to mga ropa, lumobos sa 10 points sa kalamangan ng Gilas Pilipinas. Dito pa lamang sa may first quarter, 23-13 kaagad ang score mga ropa. Very furious ang coach ng kupunan ng Saudi Arabia sa nangyayari dito sa may first quarter. At sa wakas mga ropa, effective na rin ang pag-atake ng kupunan ng Saudi Arabia sa depensa ni AJ Edu. Ganun ulit ang ginawa nila dito mga ropa. High screen action, switching sa depensa ni AJ Edu. Sa wakas pumasok na ang mid-range jumper dito ng kupunan ng Saudi Arabia. Nakabawi naman dyan si AJ Edu mga ropa sa alley-oop play na to. Easy 2 points na nagawa dyan ni AJ Edu. Yun nga lang mga ropa, nag-turnover dito ang Kingdom of Saudi Arabia. Galit na naman ang coach dyan ng Saudi Arabia mga ropa dahil dyan sa turnover na yan. Natapos ang first quarter sa score na 25-15. Lamang pa rin ng 10 points ang Gilas Pilipinas. Pagbubukas sa second quarter mga ropa, heto naging quarter ng kupunan ng Saudi Arabia. Agaran sila nakapukol ang 3-pointer dito mga ropa. Magandang balasa ng bola yan na nag-end up dito sa may top of the key 3-pointer. Basket is good yan mga ropa. At sa pagkakataon na to mga ropa, pinasok ni Coach Team Cone dito si Junmar Pardo. At ito mga ropa, nangyari dito, kitang-kita natin kuminang ang mata ng Saudi Arabia nung nakita nila na pinasok na si Junmar Pardo. Lalo na si Abdurrahman mga ropa, ginamitan ulit ng high screen action ng kupunan ng Saudi Arabia ang depensa ni Junmar Pardo. Kung kanina mga ropa si AJ Edu ang inaatake nila, pero dahil pumasok si Junmar Pardo dito, si Junmar Pardo naman ang kanilang naging easy target. Drop defense si Junmar Pardo dito sa may perimeter mga ropa, open na open dito si Abdurrahman. Tinake niya na yung opportunity na mga ropa, pumasok ang 3-pointer dito ni Abdurrahman. Basket is good. Kahit nakapasok ng 3-pointer dyan ng Saudi Arabia at si Abdurrahman mga ropa, hindi nagbabago ang emosyon ng coach ng Saudi Arabia. Galit na galit pa rin siya mga ropa, full of emotion pa din siya kada score ng kupunan ng Saudi Arabia. At again mga ropa, ganun ulit ang ginawa dito ng kupunan ng Saudi. Inatake ulit nila ang switching sa depensa dito ni Junmar Pardo. Drop defense yan mga ropa, kitang-kita natin dito. Enough space, enough separation ang mayroon dito si Abdurrahman. Another 3-pointer na naman ang pinakawalan dito ni Abdurrahman dahil dyan sa switching sa depensa na ginagawa ni Junmar Pardo sa may drop defense niya. Tatlong magkakasunod na 3-pointers ang ginawa dito ng kupunan ng Saudi Arabia. Kaya sa isang iglap, yung 10 points sa kalamangan ng Gilas Pilipinas sa 25-15 ay naging 25-24 mga ropa. Hype na hype dyan si Abdurrahman mga ropa. Nung nakita niyang pinasok na si Junmar Pardo at ang depensa dito. Napa-timeout dyan si Coach Team Cone mga ropa dahil sa nangyaring 9-point swing ng kupunan ng Kingdom of Saudi Arabia. At hindi pa dyan natapos yan mga ropa. Again, inatake ulit ng Saudi Arabia ang depensa dito ni Junmar Pardo na nakadrop defense lamang doon sa may gitna. Nakadrop defense na nga dyan si Junmar Pardo mga ropa, pero nung inatake yung drop defense niya, mabagal pa rin ang naging response dito ni Junmar Pardo sa may depensa. Na-screenan pa niya dito yung kakampi niya mga ropa para hindi tuloy makahabol. Iwan na iwan si Junmar Pardo dyan sa may perimeter sa may drop defense niya. Dapat siya na mag-close out kasi nga nakadrop defense siya doon mga ropa. Yan ang purpose ng drop defense niya para harangan yung papasok doon sa may loob. Pero still mga ropa, madali ulit nakascore ang kupunan ng Saudi Arabia sa pagkakataon na to against kay Junmar Pardo. Stress na dito si Coach Team Cone mga ropa sa pagkakataon na to. At after pa niyan mga ropa, nakapukol na naman ang top of the key 3-pointer dito ang kupunan ng Saudi Arabia. Sunod-sunod na puntos nga kalang ginawa dito mga ropa, buti na lamang si Justin Brownlee ay pamatay sunog ang kanyang 3-pointer dito sa may left side corner. Basket is good dyan para Justin Brownlee. At agad mga ropa, inatake ulit ng kupunan ng Saudi Arabia. This time naman dahil wala na si Junmar Pardo sa may line-up, inatake ulit nila dito ang depensa ni AJ Edu dito sa may switching. Mid-range jumper perimeter shot ang pinakawalan dito ng kupunan ng Saudi Arabia. Ngayon
mga ropa, alam nyo na kung bakit galit ang kubunan ng coach ng Saudi Arabia. Dahil yun mga ropa sa passion niya. Sa passion niya dito sa game na to mga ropa, dahil must win game to para sa kubunan ng Saudi Arabia. Yun mga ropa, pumunta naman tayo doon sa may traveling daw. Traveling daw ang tawag dapat kay Justin Brownlee doon sa kanyang final shot sa may fourth quarter na nagpatabla ng laro at nagpa-overtime ng laro. Maraming Filipino fans na nagko-comment sa mga videos ko mga ropa na traveling daw ang ginawa ni Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, tignan natin kung traveling nga. Ang nangyari dito mga ropa, nabarahan si Justin Brownlee ng depensa. Pinilit ni Justin Brownlee ang senaryo dito mga ropa kung mapapansin natin. Mayroon ngang little steps, maliliit na hakbang ang ginawa dito si Justin Brownlee. Kung tinginan na tinginan lang mga ropa, possible sa possible. Traveling talaga ang ginawa dito ni Justin Brownlee. Bibilangin natin yan mga ropa. Kung tinginan lang dito sa replay mga ropa, titingnan natin nung nahawakan na ni Justin Brownlee yung bola, nung nawala na yung dribble niya mga ropa. Pinilit niya kasing itira at ipagpag yung defender niya dito mga ropa. Kaya kitang-kita dito na may little steps talaga na ginawa si Justin Brownlee. At isa, dalawa, tatlo, apat na hakbang ang ginawa dyan ni Justin Brownlee. Maliliit na hakbang yan mga ropa. Kaya consider the traveling yan mga ropa kung titignan natin dito sa may replay. Pero kung titignan mo to on the spot nung pinapanood natin to nung live nung madaling araw, hindi natin mapapansin na traveling to mga ropa. Ang makakakita na lang dyan mga ropa ay yung referees at yung mga players na nandoon sa may game. At the same time mga ropa, baka nga hindi rin napansin ng mga players sa Saudi Arabia at the same time ng coaches na traveling ang ginawa doon ni Justin Brownlee kasi nga hindi halata at hindi napansin. Pero kung if ever man na napansin nyo ng referees mga ropa, malamang sa malamang hindi talaga tatawagan nyo ng referees. Unang-una mga ropa, sobrang crucial ng game na to. Tatlo lang ang lamang ng Saudi Arabia. May napanood ako dati mga ropa na pagkaganyang senaryo na dikitan at crucial at clutch ang laban, baka mga ganoong violation ay hindi na talaga tinatawagan ng referees. Pagka ganyan mga traveling na hindi naman halata, hindi talaga tinatawagan ng referees. Ang rason nun mga ropa, dahil makakasira yon sa magandang laban, sa magandang clutch play na ginagawa ng dalawang kupunan. If ever man mga ropa na tinawagan ng traveling ng referees yun at pumasok ang tirada ni Justin Brownlee sa may 3-point area, malamang sa malamang mga ropa, galit na galit ang buong bansang Pilipinas if ever na tinawagan ng traveling yon. Kaya tama lang ang naging desisyon ng referees na hindi tawagan at hatulan ng traveling ang tira na yon ni Justin Brownlee dahil yon ay clutch shot. Kahit i-search nyo yan mga ropa, may unwritten rule ang mga referees tungkol sa ganyan pagdating sa crucial moments ng laro. At yung mga Pinoy fans natin na nagko-comment dyan sa may videos natin na traveling daw si JB, hayaan nyo na yun mga ropa, pinapaulit-ulit nyo pa na traveling. Parang hindi kayo proud sa ginawa ni Justin Brownlee na 3-pointer at sinagip ang kumunan ng Gilas Pilipinas para sa quarterfinal spot. Grabe ang ginawa na yun ni Justin Brownlee mga ropa, sobrang nakaka-proud. Yun mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to? At sa game winning shot na yun ni Justin Brownlee na traveling daw. Tigilan nyo na ang pagko-comment dyan ng traveling mga ropa na parang nang aasar kayo. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.